Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Ngayon po ay pinagdiriwan natin ng Mother's Day. Yan. Kung di dahil sa mga nanay, hindi tayo sisilang sa mundong ito. Amen? Kaya salamat sa mga nanay. Tayo po ay may series. Ang series po natin ay 7 Feasts of Israel. Kaya ito po ay pagpapatuloy po natin. 2 linggo po nating tinalakay ang rapture. So kung hindi po kayo nakapakinig, pwede po niyong balikan ito sa ating podcast, sa YouTube, sa Apple, at saka sa Spotify. Ngayon naman po ay, ang tatalakayin natin ay ang The Return of the King o ang Armageddon. No? Parang Armageddon. Parang Greek, parang nakakatakot, no? Armageddon. Kasama yan sa 7 Feasts of Israel. Now, balikan natin yung, ano ba yung 7 Feasts of Israel? Reviewin muna natin. Yung Passover, sa Hebrew, Pesach, unleavened bread, Hag Hamachot, first fruit, Yom HaBikurim, at yung tatlo na yan, tapos na. Finulfill na ni Jesus Christ. Yung pang-apat ay ang Pentecost, yung Shavuot. Kasalukuyang tayo nandyan. Ito na yung rapture, yung trumpets, Yom Teruah, Atonement, Yom Kippur, and Tabernacles, Sukkot. Now, pakita natin yung susunod. Ano yung Passover? Ano yung finulfill ng Passover? Yung kamatayan ni Jesus Christ. Unleavened bread, yung pagkalibing ni Jesus Christ, na yung pagkatao din natin, lumang pagkatao natin ay nalibing din. Yung first fruit, yan yung resurrection, yan yung Yom HaBikurim. Kung resurrect si Jesus Christ, tayo ay bago na ring nilalang. Sino na dito ang bagong nilalang? Amen! Lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus ay bago ng nilalang. Anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo tagalupa. Tayo ay heaven-bound, tagalangit tayo. Amen. Now, andito tayo sa kasalukuyan. Ang Shavuot, ang Pentecost, the church. Dito, ibinaba ng Panginoon ng kanyang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, hindi na kung saan-saang templo naninirahan. Naninirahan na ang Holy Spirit sa ating mga espiritu. Kaya kahit saan man tayo magpunta, anuman ang ginagawa natin, ang Holy Spirit ay nasa ating born-again spirit. Kailangan lang lagi tayong conscious, maging aware na ang Holy Spirit ay lagi nating kasama. Ang kasunod ay trumpet. Ito na yung nalalapit, ito na yung inaabangan natin. Ang pagtunog ng trumpeta. Yan yung Yom Teruah, the rapture. At ngayon naman ay ang pag-uusapan natin ay ang atonement. Ang second coming o ang Armageddon, yan yung Yom Kippur. Alam niyo po ba, ang trumpet para po sa ating Gentiles o sa church pala. No? Yung trumpet ay para sa church. Ang atonement ay para sa Israel. Tingnan po natin ang God's timeline. Asan na po tayo? Nandiyan po tayo sa Shavuot, sa church age. Hinihintay na lang po natin ang pagtunog ng trumpeta. Nakita niyo yung clock? Isang gano'n na lang, isang click na lang, tutunog na ang trumpeta. Ibig sabihin, lahat ng prophecy ng second coming, unti-unti nang nagaganap. Ang rapture po, walang prophecy. Ang second coming po meron. Pero dahil mas malapit po ang rapture sa second coming, nalalaman natin sa ating espiritu na nalalapit na ang rapture. Amen? So, ngayon ang tatalakayin natin ay hindi na ang Yom Teruah, dahil tapos na natin yan, 2 weeks nating pinag-usapan yan. Ngayon ay pupunta na tayo sa second coming Armageddon, Yom Kippur. Atonement. Nakikita nyo ba yung pinapagitnaan ng Yom Teruah at saka ng Yom Kippur? Ano yung pinapagitnaan? 7 years tribulation.
Medyo papahapyawan po natin ngayon yan. Ano ba mangyayari sa kanila? Sabi ganyan, ala namang ako nababasang rapture sa Bible. Meron po, basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17 to 18. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth, ano daw? Will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air, then we will be with the Lord forever. Kaya natin ito tinatalakay. Bakit? So encourage each other with these words. Kasi pag hindi nyo ito alam, akala nyo ang pagsisimba ay ritual lang. Hindi po. May inaabangan tayong blessed hope. Ano yung blessed hope na yun? Ang pagbabalik ng Panginoon. Ang pag-rapture sa atin. Ano ba yung will be caught up sa Greek? Harpazo. Ano ba ibig sabihin? To seize, catch up, snatch away. Kukunin. Sa Latin, rapio, rapere, rapturo. At diyan nakuha sa English, rapture. Sa Merriam Dictionary, ang rapture ibig sabihin, bukod sa caught up, overjoyed. Masayang feeling. Overjoyed, sobrang saya. Now, balikan natin yung sequence ng rapture. Ano ang mga pagkakasunod-sunod ng rapture? Number 1, unang-una, pag tumunog na yung trumpeta, gano'n na. Ang makakarinig lang yan, Christians, church. Ngayon, pag narinig na ng church yan, unang-una, bababa si Jesus Christ, pero hindi dito sa lupa. Doon lang muna siya sa clouds. Pagkatapos, ang susunod doon, number 2, dead Christians will be raised. Yung mga Kristiyanong unang namatay, bubuhayin. Bubuhayin. Ito yung lahat ng pangyayari ito, kisap mata. Mabilis na mabilis lang. Mabilis na mabilis. Hindi mo makikita na yung, para sa pelikulang may slow motion. Hindi yung ganon. Mabilis lahat ang pangyayari, mabilis. So yung patay, mabubuhay. Tayo namang buhay, buhay na sila, yung patay. So yung buhay at yung nabuhay, alive Christian will be changed, babaguhin. Alin ba sa atin yung babaguhin? Yung katawan natin. Yung katawan nating namamatay ay hindi na mamamatay. Ang katawang nabubulok ay hindi na mabubulok. Ang katawang nagkakasakit, hindi na magkakasakit. Amen? Ang tawag dyan ay glorified body. At kapag nabago na yung katawan ng nabuhay at ng mga buhay, ang number 4 ay alive Christians will be caught up. Sabay-sabay tayong lilipad. Mapapasa Panginoon tayo sa heaven. Amen? Amen? Excited ba kayo? Amen? Excited dapat tayo. No? Alam niyo po ba kung iniisip niyo, maiiwan niyo ang mga kayamanan niyo sa lupa, mas mayaman kayo sa langit dahil ang lalakaran niyo, gold. Dito yung maliit na gold ninanakaw. Doon, alikabok mo, gold. Wala, mas mayaman ka sa langit. Nag-aantay na yung kayamanan mo sa langit. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala. Malapit na yon. Now, sino ba yung mga makakasama dyan sa rapture? Review lang pa lang po ito. Ang rapture, hindi po individual yan. Rapture is not individual, but collective. Ibig sabihin, lahatan, as one body, the universal church. Yung mga tunay pong tumanggap sa Panginoon ay pumapasok sa universal church. Papasok po lahat yan. Basta may tumanggap at tunay ito, papasok po yan agad sa universal church. Tayo po, local church. Magkaiba po ang universal church sa local church. Nakukuha po? Ulitin ko, magkaiba ang universal church sa local church. Ang local church, papasok sa universal church. Sino ba ang church? Hindi po ang building, kundi ang mga tao na naniniwala sa Panginoong Jesus. Yan po, collective po yan. Pag sinabing church, church po, hindi isa-isa.
Kaya yung mga natatakot, hindi ako makasama sa rapture. Pag tunay kang tumanggap sa Panginoon, kasama ka doon. Amen. Now, pagkatapos ng rapture, ano po susunod? Pag nasa langit na, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Magkakaroon. Yung church po at si Jesus Christ, ikakasal. Okay? So napakahalaga. Kaya ang napakahalaga sa Panginoon ang pamilya. Di ba? Na-discuss ko yan last week. Napakahalaga. Kaya kung ang pamilya nyo nagkakasira, mag-usap-usap, magmahalan, magpatawaran. No? Maging totoo sa bawat isa. Now, ikakasal si Jesus Christ sa church. Okay? Pagkatapos nun, magkakaroon ng celebration. Ibig sabihin, merong eternal covenant. Ay, ang marriage kasi of the Lamb, yung supper. Magkakaroon tayo ng covenant na kay Lord forever. Hindi na tayo mahihiwalay pa sa Kanya. Pagkatapos nun, magkakaroon ng Bema Judgment Seat of Christ. Hindi ka huhusgahan, kundi aawardan ka. Amen? Sa lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, na buong puso, sa biyaya galing, hindi yung, kikilos ako sa church para maging sikat ako. Hindi ganon. Yung naglilingkod ka kasi nalalaman mo, ang Panginoon, ang siyang pinaglilingkuran mo, buong puso ko itong ginagawa dahil mahal ko siya dahil una niya akong minahal. Re-rewardan ng Panginoon yun. Sobrang bait ng Panginoon, no? Sobrang pait. Alam nyo, kahit anong gawin nyo lang na paglilingkod sa Panginoon, yung ginagawa lang nila kakadyan, pipikapin lang nila yung mga envelopes na nandyan, nakikita ng Panginoon yun. Mga little things na hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Lord na ginagawa mo yon para sa Kanya. Bibigyan niya yun ng reward. Amen? Sabi nga dyan sa quote, eto gustong-gusto ko ito. Mula nung nabasa ko itong quote na ito, hindi na yan naalis sa isip ko. Only one life, it will soon be past. Ito po ay poem ni C.T. Studd. Okay? Only one life, it will soon be past. Isang beses lang tayo dadaan sa mundong to. Only what's done for Christ will last. Ayan lang po talaga ang madadala natin sa langit. Hindi po natin madadala ang iPhone 15 doon o iPhone 16 kung meron na. Hindi po natin madadala doon ang ating kotse, bahay, o itong mga magagarang mga damit na suot ninyo o kung ano pa man. Pero kung ano ang pinaglingkod mo kay God, yun lang ang ma-offer mo sa Kanya. Yun lang ang mapapasok, madadala natin sa langit. Amen? Kaya nga alam nyo ba, kung excited kang magpe-pray lagi, kasi alam mo, Lord, thank you, niligtas mo ko, kahit ang palpak-palpak ko talaga. Thank you talaga, Lord. Alam nyo ba, tuwan-tuwa ang Panginoon? Tapos excited kang ma-attend lagi ng Sunday. Kasi alam mo na, ang Sunday ay para sa Kanya talaga. Wala nang ibang days eh. Di ba? 7 days, 6 days, sa'yo na nga yun eh. Pero yung 1 day for the Lord, tapos ilang oras lang, 2 hours, ipinagkaloob mo pa sa Panginoon, tuwan-tuwa ang Panginoon. Tapos tumutulong ka, or tumatawag sa kapatiran, kumusta ka na, ipagpipray kita. Tuwan-tuwa ang Panginoon. Kasi kung ginagawa mo yan sa Panginoon, hindi yan nakakalagpas sa Kanya. Amen? Amen. Alam niyo po ba si Pablo? Hindi na nga nag-asawa eh. Bakit? Kasi nakafocus siya talaga kay Kristo. No? Sabi nga diyan sa 1 Corinthians 15:10, sabi ni Pablo, I work harder. Hindi po masamang mag-work. Kasi yung lakas mo, kaya ka nagkakaroon ng lakas gumawa dahil sa biyaya ng Panginoon. At dahil alam ni Pablo na merong biyayang ibinigay sa kanya at binibigyan siya ng lakas ng Panginoon, anong ginawa niya doon sa biyayang yon? I work harder than all of the apostles. Though it was not I. Tignan mo, hindi niya inano na, ang galing ko, lahat dyan, apostle siya. Ako lahat dyan, nagpatanggap dyan. Ako lahat, gumawa niyan. Hindi siya ganun. Ang sabi niya, binalik niya sa Panginoon. But, sabi niya, though it was not I, but the grace of God.
His unmerited favor, ano ba yung grace of God? His unmerited favor and blessing which was with me. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na kaya siya malakas, kaya nagagawa niya mga bagay-bagay dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa Kanya. Amen? Nasa inyo ba ang biyaya ng Diyos? Mas magiging masipag kayo sa gawain ng Panginoon. Mas magiging masipag kayo mag-pray, magbasa ng Bible, magpunta sa church. Bakit? Kasi andyan yung biyaya ng Diyos sa espiritu ninyo. Amen? Hindi nyo gawa. Gawa pa rin ng Panginoon. Bigay pa rin ng Diyos. Amen ba? Okay, now, eto na. Punta na tayo sa topic natin. Mababasa natin yan sa Leviticus chapter 23, verse 26. Sabi dyan, ito na yung pag-uusapan natin. The Lord said to Moses, "The 10th day of this 7th month is the day of atonement. Hold a sacred assembly and deny yourselves and present a food offering to the Lord. Do not do any work on that day because it is the day of atonement, when atonement is made for you before the Lord your God." Ang Yom Kippur ay Jewish holiday devoted to atoning for sins. Ano ba yung atonement? Ibig sabihin po ng atonement, the process by which people remove obstacles to their reconciliation with God. Yung aalisin ba, ano ba yung nakakahadlang para lumapit yung mga tao sa Panginoon? Remember na rapture na tayo rito. Ang nandito na lang yung mga hindi kumilala sa Panginoon at ang mga taga-Israel o Gentiles and Israel. Now, ano ba yung hadlang? Sa Israel ang hadlang, unbelief. Hindi sila naniniwala na dumating na talaga si Jesus Christ. Kasi ang tingin nila kay Jesus Christ, wala. Hindi nila kinikilala. Pero sa Yom Kippur na yan, ipapakita ni Jesus Christ na siya talaga ang tunay na Messiah, siya talaga ang Christ. Paano gagawin yon? Makikita nila, bababa si Jesus. Di ba? Si Jesus Christ nung unang dating niya sa atin, baby. At saan pa siya pinanganak? Sabsaban. Pagkatapos lumaki siya, hindi naman sa kaharian. Sa ordinaryong bahay lang. Ngayon, ang pagbabalik ni Jesus, apakita niya na ako talaga yung hari. Bababa siya sa langit. Makikita yan ng mga Israelita. Makikita yan ng buong mundo. Siya pala talaga. Totoo pala yung sinasabi ng kumare ko. Natanggapin ko sa Hesus Kristo. Siya pala. Makikita ng lahat. Now, napakainam na tayo po ay kumilala agad. Bakit? Kasi, believe and declare. Pagka naniwala ka, dineclare mo si Jesus Christ na Panginoon mo, ikaw ay maliligtas. Ang banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa'yo. Bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Napakadali. Pero sa panahon na yan, napakahirap maligtas. Napakahirap maligtas. Kasi ganito po yun. Hindi ko po ma-explain sa inyo yung full ng tribulation. Hahapyawan ko lang po . Kasi pag pinag-usapan natin yung 7-year tribulation, talagang tribulation talaga ang pag-explain nun sa haba. So papahapyawan ko lang kayo. Pagka-rapture po, siyempre mawawala tayo, magkakagulo-gulo ang mundo. Okay, pag nagkagulo-gulo ang mundo, diyan napapasok ang Antichrist. No, dala-dala o taglay-taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Aayusin niya ang mundo. Ngayon, pag naayos na niya ang mundo, hahawakan niya ang 3 importanteng organisasyon sa buong mundo. Ano-ano yon? Politics, religion, economy. Hahawakan niya ito. Bakit? Maniniwala kasi sa kanya ang mga tao, heroes. Siya yung nagkaroon ng, di ba, nagkagulo. Pagka-rapture, nagkagulong mundo, nawala tayo Di ba? Ngayon, hahawakan niya ito, magkakaroon ng
peace. Kaya yung mga tao bibilib sa kanya, ang galing. Ang galing naman itong tao na to. Pero hindi nila alam, sa likod ng tao na yon ay kapangyarihan ni Satanas. Okay? Nasusundan po ba ninyo ako? Now, sa mga panahon na yan, dahil maraming bibilib, magkakaroon ng tatakan. No? Tatatakan ang mga tao sa kamay at sa noo. Oh, sa akin ka ba? Kung hindi ka sa akin, patay ka. Oh, may tatak ka ba? Hindi ka makakabili kung wala kang tatak. Magkakaroon ng tatakan eh. Oh, may tatak ka ba sa noo? Oh, wag kang magbenta. Hindi ka sa ano. Hindi ko alam kung anong pangalan ng Antichrist kasi hindi pa nare-reveal yan eh. Hindi ka pwede magbenta. So, sa makatuwid, kung hindi ka kakampi doon sa Antichrist na yun, wala kang magagawa. Now, paano mangyayari doon sa mga tao na nashare natin? Doon pa lang sila maniniwala. Kaya lang napakahirap na para sa kanila. Kasi lalo na sa mga nagpapadeding mga nanay, hindi nila, makikita nila yung mga baby nila, hindi nila mabigyan ng pagkain. So napakahirap nung panahon na yun na maligtas. Kaya ngayon pa lang, napakaginhawa na yung biyaya ng Panginoon na ngayon pa lang, nakakilala na tayo sa Kanya. Kasi sa susunod na mga tribulation na yan, patayan na talaga dahil ganun kasama si Satanas. Siya kasi ang author ng kamatayan. Nasusundan po ako? Kaya ngayon, kung meron kayong mga kaibigan, ayaw talagang maniwala sa inyo. O sige, hindi kita makumbinsi ngayon. Ganito na lang ha. Pag dumating ang panahon na biglang maraming tao ang nawala, tapos papatatakan ka para bumili ka ng mga pagkain o bumili ka sa mga department store pag wala kang tatak, hindi ka makakabili, huwag kang magpapatatak para mabuhay ka pa. Kasi kapag ka tinatakan ka na, wala na yun. Diretso ka na sa lake of fire. Pero ngayon, sinasabi ko sa iyo sana paniwalaan mo ako. Alam nyo, mareremember nila yon. Ito yung sinasabi ng kaibigan ko. Ito yung sinasabi ng kapatid ko. Ito yung sinasabi ng kamag-anak ko. Na wag akong magpapatatak. Doon nila mareremember yon. Kaya lang, di ba, ang hirap na? Bigyan nyo sila ng choice. Pag nangyari yan, tumakbo kayo sa gubat, tumakbo kayo sa kuweba, doon kayo magtago. Para hindi kayo matatakan. Pastora, magangyari po ba yan? O bakit? Nasampulan tayo nung COVID time Tama? Nung COVID time, pagka wala kang barangay pass, di ka pwedeng mag-grocery, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Tama ba ako? Tama? Nung COVID time din, medyo mawala na ngayong COVID time. Kapag wala kang vaccine, di ka makakalabas ng bahay mo hanggang barangay ka lang o hanggang kung saan ka lang lugar. Di ka makakalipad ng aeroplano. Hindi din daw pwedeng mangibang bansa pag walang vaccine. Nangyari? Nangyari. Kaya mangyayari din po ito. Kasi nasampulan na tayo ng COVID Tama po ba? Mahigpit. Kung nahihigpitan na kayo ng COVID time, mas mahigpit sa mga panahon na yan. Nasusundan pa? Ang mga panahon na yan, yung kapirasong tinapay, katumbas ng isang buwang sahod. Ganon katindi, ganon kamahal ang bilihin. Ngayon ba, umaaray na ba kayo sa grocery? Yung 1,000 nyo, ganon lang kalaking plastic? Wala, grabe, ang liit. 3 piraso na malilinggit din. Wala. Yung panahon na yan, mas matindi pa. Okay? At magkakaroon din sisibol din ng mga iba't ibang klaseng mga sakit. No? At alam nyo sa Bible, hinula pa yung hailstorm, babagsak mula sa clouds, 50 kilos, grabe, 50 kilos, mabagsak ang kanon. Buhay ka pa kaya?
Nakikita nyo ba sa social media, yung mga yelong tipak-tipak na ganyan? Hail. Hindi snow, hail. Babagsak na ganyan. Sa Dubai, bumagsak yung yelo na yon, sira lahat ng kanilang mga kotse. Wasak. Bubong, wasak. Pero sa panahon ng tribulation, 50 kilos, tipak, hindi na yung tipak ng yelo papagsak talaga sa lupa. Ang hirap, sabi, totoo kaya mangyayari yan? Yung COVID nga, hindi natin alam, totoong nangyari Pero nangyari. O sige, tignan natin. Revelation chapter 6 verse 8. I looked up and saw a horse whose color was pale green. Pag binasa niyo ang Revelation, mataling haga. Its rider was named Death. Yung sakay-sakay daw nyon, nung horse na yon, pangalan ay kamatayan. And his companion was the grave. Yung daw kasama niya ay yung grave. No? These two were given authority over 1/4 of the earth. Mind you, 1/4 ng buong mundo masisira. To kill with the sword. Pag sinabing to kill with the sword, magkakaroon ng war. May war na ba ngayon? Yes. No? Mas titindi pa yung mga war na yan sa mga susunod pang mga panahon. And famine, and disease, and wild animals. Pati mga wild animals, nakita nyo, pati mga ahas lumalabas na. Bakit? Nainitan na sila, wala nang puno Kung saan lang sila lumulusot, nakikita. Okay? So, bilyon-bilyon ang magugutom. Milyon-milyon ang magkakasakit sa giyera, sa gutom. No? Tignan natin uli ang timeline. Alam ko medyo, kakaiba naman yung tinuturo mo, Pastora, pero ito yung nakahula sa Biblia. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Para ma-realize nyo ang bait-bait ni Lord. Hindi na tayo raranas pa ng ganyan. Amen? Amen. So, tignan nyo yung timeline. Nakikita nyo po ba doon yung 7-year tribulation? Yan. Sabi dyan, sa 3.5, the beginning of sorrows. Tapos, doon sa gitna, abomination of desolation. Ano ba ibig sabihin nun? Ang galing-galing talaga kasi ng Antichrist. Napakatuso ng Antichrist na kahit ang mga taga-Israel, mapapabilib niya. Bakit? Kasi di ba hawak na ng Antichrist yung tatlong economy, religion, at ano pa? Politics. Ngayon, alam niyo po ba yung Temple Mount? Wala pa po yung templo ng Israel ngayon Hindi pa nakatayo yung third temple nila. Bakit? Kasi gusto nilang itayo sa talagang posisyon nito. Nung nagpunta po kami sa Holy Land, ang nakatayo po doon ay ang mosque ng Muslim. Mapapabilib ngayon yung mga taga-Israel na yung third temple ay mapapatayo doon sa doon sa mosque ng Muslim. Kaya magkakaroon ng utang na loob ang Israel sa kanya. Ngayon, nung maitatayo na yung third temple na yan, papasok ngayon yung Antichrist sa temple at sasabihin niya, bow down to me. Ako ang hari. Ako ang totoong Kristo. Ako ang totoong Messiah. Bow down to me. Hindi papayag ang Israel. Hindi sila papayag. Kaya ang gagawin, makikidigma ang Israel sa Antichrist. Makikidigma. Magkakaroon ng war. Di ba, alam nyo naman, ang Israel, miski hanggang ngayon, hindi nila makante. Tama? Di ba may war ngayon sa Israel? Bakit hindi makante? Ang biyaya ng Panginoon, binigyan sila ng talino. Sila lang ang bansa na merong Iron Dome. Na kung anong missile man ang tatama sa kanila, hindi pumapasok sa kanilang bansa. Ganon sila pinoprotektahan ng Panginoon. Bakit? Tapat ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako. At yung mga pangako na yun, kasama tayong mga Kristiyano doon. Amen? Ang sabi niya kay Abraham noon,
I will bless those who bless you. I will curse those who cursed you. Kaya kung sino ang lumalaban sa Israel, sila pa ang nahihirapan. Di ba patama ng patama sa Israel ngayon? Ang liit, kung titignan nyo sa mapa, ang liit lang ng Israel. Pero hindi nila mapatumba. Ilang bansa yung gustong lumaban sa Israel? Lahat ng Arab countries, di ba, gustong lumaban sa Israel. Hindi nila makanti. Sa time na yan, ang gagawin ng Antichrist, i-unify niya lahat ng mga bansa para tirahin ang Israel. Lalo na yung China, may hula. May hula kasi sa Bible na matutuyo ang River Euphrates at doon magmamarcha ang 10 millions na soldiers. Sino lang po ba ang bansa na maraming populasyon? China. Kaya pupunta doon magmamarcha para digmain ang Israel. Mind you, ang liit na bansa, pero buong mundo, didigmain siya. Nakukuha po? Ano ba yan? Fantasy ba yan? Hindi po, propesiya po ito sa Bible. Hindi ko na po yan pinababasa sa inyo kasi mahaba nga. Didigmain nila ang Israel. Bago madurog ang Israel, darating po as King si Jesus Christ. Kaya yun po yung second coming. Ayan po yung Armageddon. Ibig sabihin po ng Armageddon, the Battle of Armageddon. No? Tutulungan na niya ang Israel. Tayong mga Kristiyano natulungan eh. Na-rapture na tayo. Pagdating ng second coming, ang Israel naman ang tutulungan niya. Bago madurog ang Israel, bababa ang Panginoong Jesus. Salita pa lang niya, maraming sundalong mamamatay. Salita pa lang ang Panginoon, marami nang mamamatay. Bakit? Tayo nga nilikha, yung mundo nga nilikha sa pamamagitan lang ng salita. Kaya salita pa lang, pag sinabi niya, marami na rin mamamatay. Alam niyo pa, babaha ng dugo. Basahin po muna natin. Revelation chapter 16 verse 13. So then I saw the three evil spirits that look like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Di ba hawak na ng Antichrist yung religion? So false prophet din siya. Next. They are spirits of demons, performing miracle signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle of the great, eto na, day of the God Almighty. No? Alam niyo po ba, makakagawa din ng miracle. Kasi ang mga taga-Israel, mahilig sa miracle. Kung babasahin niyo yung Old Testament, to see is to believe. Magmilagro ka muna, di ba nga, sandamakmak na milagro ang pinakita ng Panginoon kay Moses. Ang hirap paniwalain pa rin ng Israelita. Tama ba? Kaya itong Antichrist na ito, nagmimilagro din. Ginagaya niya talagang lahat. Gusto niya kasi paniwalain yung tawag dito, yung Israelita. So sabi niya, makakagawa din talaga ng miracle ang Antichrist para maniwala sa kanya mga leader ng bansa. Yang battle na yan ay tatawaging Revelation 16 chapter 6, verse 16. Then they gathered the king together to the place that in Hebrew is called. Sabay-sabay. Yun, dyan ang galing yung Armageddon. Magkakaroon ng labanan. Ano po ang susunod na mangyayari dyan? Revelation chapter 19 verse 11. Pagka naglabanan na, now I saw heaven open. Bubukas yung heaven. And behold, a white horse. Puting kabayo po Walang ibang kulay kundi puti lang. And he who sat on him was called Faithful and True. Sino ba yung faithful and true? And in righteousness he judges and makes war. Sino ba yung tinutukoy kaya dyan na faithful and true? Si Jesus. Amen? So, ito yung pagkakaiba. Si Jesus, nung unang pumunta sa clouds, wala pong laban na nangyari.
yung pangalawang punta ni Jesus Christ, dito, tumungtong siya sa Mount Olives, nakidigma siya sa anti-Kristo. So yun po ang pagkakaiba ng Yom Teruah sa Yom Kippur. Nauunawaan po? Kung hindi po nauunawaan, ulitin ko po lahat uli. Naunawaan po? Yan. Ala ko, hindi nyo naunawaan eh. Umpisahan ko uli eh. Revelation 19:12. His eyes were like flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. Revelation 19:13. He was clothed with a robe deep in blood. Di ba masyadong maano? Kung iisipin mo, masyadong misteryoso. Alam nyo, kung alam nyo istorya, bakit nakasuot, ba't sinabi diyang robe deep in blood? Naalala nyo yung sakripisyo ni Kristo? Amen? Yung robe niya, kanino napunta? Robe of righteousness, kanino napunta? Sa atin. Ano ang napunta sa Kanya? Husga ng Panginoon na dapat sa atin napunta sa Panginoon, kaya robe deep in blood. Siya na ang nagbayad ng kasalanan natin. Kaya kahit sa second coming niya, nandoon ang pagliligtas niya sa atin. And His name is called the Word of God. Pag-iisipin mo yung sakripisyo ng Panginoon na kahit sa second coming, nandoon pa rin. Robe deep in blood. Napakahirap ng ginawa niya pero tiniis niya alang-alang para sa atin. Amen? Next, Revelation chapter 19 verse 14. And the armies in heaven. Uy, sino yung mga army na yon? May kasamang sundalo ang Panginoon. Referring to raptured saints. Sino yan? Taas ang kamay. O yung iba, hindi kasama dyan? Sino kaya mara-raptured saints? Tayo. Kasama pala tayo ng Panginoon. Sabi diyan, cloth in fine linen. Ano suot ni Kristo kanina? Robe deep in blood. Pero tayo, ano suot natin? Imagine ninyo, ano suot natin? Cloth in fine linen, white and clean. Malinis na malinis tayo. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Followed Him. Amen. Glory to God. Followed Him on white horses. Tayo ay nakasunod lang sa Panginoong Jesus. Lord, thank you. Hindi tayo makikidigma. Kumbaga, meron lang tayo. Si Lord ang nasa una. Pagbaba pa lang ni Lord, boses pa lang ni Lord, wala na tayong didigmain. Tayo ay kumbaga, nanonood lang tayo, ang galing ni Lord. Ang galing ni Lord. Hahanga lang tayo sa gagawin ng Panginoon sa panahon na yan. Pero pinakikita niya na tayo ay kasama niya. Amen? Hindi lang basta tayo niligtas, kundi meron tayong papel na gagampanan. So ibig sabihin, napakahalaga natin sa Panginoon. Amen? So kahit sa second coming, nahihirapan na ang mundo. Pero tayo nanunood sa tagumpay ng Panginoon. So kailan masarap maligtas? Before tribulation o after tribulation? Oh, before. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Walang pangalan sa silong ng langit ang magliligtas sa iyo, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Jesus. Na kung sino man ang sumamba sa Kanya at tanggapin siya bilang tagapagligtas, ikaw ay mapapa sa Panginoon. Ikaw ay magiging anak niya. Ikaw ay magiging malinis, white as snow, sabi sa ano. At lahat ng kasalanan mo hindi na babalikan pa ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Amen? Ganun lang kasimple. Ba't ang hirap tanggapin ng tao? Next, Revelation chapter 19, verse 15. Now, out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. Saan manggagaling? Sa bibig niya.
Salita lang niya. And He Himself will rule them with a rod of iron. He Himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. So ayan na, lalabanan niya. Dala ng Panginoon yung bagsik at puot ng Diyos. Alam niyo, mahal tayo ng Diyos eh. Pero sa lahat ng tumalikod sa Kanya, grabe yung bagsik at puot ng Panginoon sa mga ayaw tumanggap sa Kanya. Lalo na dun sa mga lumalaban sa Kanya, yung mga kumampik kay Satanas. Grabe ang bagsik ng Panginoon. Ang hirap nung panahon na yan. Kaya mag-share lang po tayo, mag-share. Tanggapin si Kristo. Huwag tayong tumigil mag-share. Dahil alam na natin yung mangyayari sa kanila. Nandoon yung puso natin, ayokong mangyari sa'yo sa second coming, bago mag-second coming ang mga bagay na yan. May pagmamahal ba kayo sa mga kaibigan nyo? May pagmamahal ba kayo sa kamag-anak ninyo? May pagmamahal ba kayo sa mga nakakasama nyo sa trabaho? Sharean ninyo. Sharean ninyo. Kasi napakadaling maligtas ngayon, pero sa susunod, ang hirap na po. Ang hirap na po. Okay, punta naman po tayo sa Tagalog. Revelation chapter 14, verse 19. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit. Alam niyo po ba yung karit? Yung di ba pag naggaganong ka naggagapas ka ng mga damo, karit. Inaani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Sunod, pinisa sa labas ng bayan ng mga ubas at mula sa pisaan. Matalinghaga yung mga sinasabi diyan. No? Ibig sabihin na inaani, no? Kinukuha yung mga antikristo, yung mga Armageddon to eh. Sabi diyan, pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumahang ng dugo ng 200 o 200 milya ang haba at 5 talampakan ang lalim. Ano ibig sabihin niyan? Bumaha ng dugo. Doon po sa sa Holy Land, nakita po namin kung saan magaganap yung Battle of Armageddon. No, nakita po namin dyan overlooking. Mula doon at 200 miles o 321 kilometers. Sa mga driver po, alam nyo kung gaano kahaba yung 321 kilometers? Mahaba yun, di ba? Sa dami po ng lumalaban sa Israel at sa dami po ng mamamatay dyan, babaha po ng dugo. Babaha po ng dugo. Ganun kahaba ang dugo, 200 miles. At gaano kalalim yung dugo? Hanggang dito, 5 feet. Ganun po kalalim yung dugo ng mga taong mamamatay. Nakakatakot naman yan, Pastora. Kaya nga, mag-share na tayo, di ba? Kasi, pag sinabi po sa Bible, nangyayari. Yan po kasi, ang gagawin po kasi ng Antichrist niyan, lahat po ng country talaga, sasabihin niya, digmain ang Israel, kaya lahat, dami pong tao, bilyon-bilyon tao pupunta po para digmain ang Israel, at mamamatay po sila doon. Sa papamagitan lang po ng salita, at isang hampas lang ng Panginoon, patay lahat ng lumalaban sa Israel. Babaha po talaga ng dugo. Nakukuha po. Kung nanonood po kayo ng horror movies, para kayo nanonood, no? Hindi po nakakatakot. Hindi po kayo matatakot. Bakit? Hindi nyo na po yan dadaanan. Amen? Hindi nyo na yan dadaanan. Kaya lang, nagkakaroon tayo ng puso ngayon sa mga hindi pa tumatanggap. Amen ba? Salamat sa Panginoon dahil narinig natin ang mga ito. Ngayon, tignan po natin yung pagkakaiba po ng rapture at saka po ng second coming. Medyo pinahapyawan ko lang po yung tribulation kaunti lang po yung mga sinabi ko. Pero kung babasahin niyo po ang Revelation sa Bible, mas marami pa po kayong matutuklasan na mangyayari. Pati po ang dagat, madami pong isda ang mamamatay. Mga ibon, mamamatay. Mga wild animals, marami rin pong mamamatay. Now, ito na po.
rapture at saka po, second coming. Number 1 po. Sa rapture, walang prophetic sign. Sa second coming, ang dami-daming prophetic sign. Number 2, rapture is a mystery. Naalala niyo po ba yung mysterion? Ibig sabihin, hidden. Hindi siya makikita sa ibang book ng Bible. Kung natatandaan niyo po, anong book lang po makikita ang rapture? Thessalonians and Corinthians. Okay? Sa second coming po, magmula po Old Testament hanggang New Testament, meron pong prophecy. Number 3, will take place only in the clouds, yung rapture. Yung second coming naman po, bababa talaga, tatapak talaga si Jesus sa bundok. Sa Mount Olives particularly. Kasi di ba natatandaan niyo po, nung umakyat si Jesus sa langit, nakatingin silang ganyan, oh. Tapos may dalawang anghel, anong sinabi sa kanila? Bakit kayo nakatingin sa yung kumbaga, hindi na sila umalis sa pagkakatingala. Yang si Kristo kung paano umakyat, bababa din yan. So sa Mount Olives po nangyari yun. So doon po siya tatapak. Makikita at mababasa po natin yan sa Zechariah chapter 14 verse 1 to 4. Sa rapture, Christ will come for, mahalaga po dyan yung for the saints. Darating po si Kristo para sa atin, sa church. Amen? Pero sa second coming, Christ will come with the saints. Sipin mo, ikaw nga maging bodyguard ka lang ni Diwata eh. Joke. Gusto ko lang kayong patawanin. Kasi yun yung nakikita ko lagi sa FB ko eh. Nakikita nyo rin ba yan? Ha? Si Overload. Ano ba naman kako tong FB na to? Puro na lang yung kako yung lumalabas. Ha? Trending eh, no? Okay. Nagpapapicture pa silang ganyan, tuwang-tuwa. Abi, mas tuwang-tuwa tayo. Bakit? Abi, yung gumawa ng mundo, kasama tayo. Amen? Di ba mas yun yung nakakakilig? Sabi dyan, Christ will come with the saints. Sabi dyan sa Jude 14, Revelation 19, verse 14. Next. Sa rapture, only Christians will see Him. Tayo lang makakarinig sa rapture, sa Lord. Pero sa second coming, all people will see Him. Makikita siya ng buong mundo. Hindi na imposible. Diba? Hindi na imposible pag nag-live streaming na. Nakita nyo, di ba? Pag nag-live streaming ng NBA, nakikita ng mga mahilig sa basketball eh. Tama ba? Oo. Hindi na imposible. Makikita siya talaga ng buong mundo. Revelation chapter 1 verse 7. Number 6. Believers will be awarded. Yan yung sa Bima. Di ba? Tinalakay natin yung Bima. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. And number 6, nation will be judge. Yan ang pagkakaiba naman sa second coming. Pagbalik ng sa second coming, i-judge niya yung mga nation. Matthew chapter 25 verse 31 to 33. Next. Rapture. After the rapture, Satan will reign. Di ba naalala niyo yung kwento ko kanina? Pag nung nag-rapture, nagkagulo-gulo. Di ba? 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 9. Diba? So magre-reign. Pagkatapos ng rapture, magre-reign si Satan. Sige, tingnan muna natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. For the mystery of lawlessness, yun yung Antichrist, is already at work. Only He, sino yung tinutukoy na He dyan? Holy Spirit, who now restrains, will do so until He is taken out of the way. Rapture. Okay. Bakit daw hindi pa nare-reveal si Antichrist? Baka mamaya may magtanong sa inyo, lumapit sa akin, Pastora, sino ba yung Antichrist? Malay ko, di pa nga nare-reveal Hindi pa siya talaga mare-reveal. Bakit? Meron pa kasing humahadlang sa kanya. Meron pang nagre-restrain sa kanya. Sino yun? Yung Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit?
Nasa born again spirit natin. Pag tayo na rapture, wala na ang hahadlang pa. Kaya itong si Satanas, wala na ang Holy Spirit. Tandaran, agahari na ako. Nakuha po? Nakuha. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. And then, the lawless one, yung Antichrist, will be revealed. Yun yung sinasabi ko kanina. Whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His second coming. Sabi dyan, no, yung naka-orange, the lawless one, Antichrist, will be revealed. Pag nawala na tayo, bigla nang magpapakita si Satanas, yung false prophet. Okay? Next, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. The coming of the lawless one or Antichrist is according to the working of Satan. Yung tao na yun, ang talagang nagpapakilo sa kanya si Satanas. Sabi diyan, with all power, signs, and lying wonders. Grabe, nagmimilagro si Satanas, yung false prophet. Yung tao na yung power ay galing kay Satanas. Kaya daming maniniwalang tao. Diba yung mga tao, minsan, konting ganyan naniniwala. Bakit? Kasi nga yung mga tao madaling ma-deceive eh. Kaya nga tinuturo natin to para hindi tayo maloko. Amen? Kasi baka mamaya maloko naman kayo. Kaya ngayon, is na to it. Di na ako paloloko kay Satanas. Tama ba? Kaya itinuturo to sa church. Saan nyo ito matututunan? Naririnig nyo ba ito sa TV? Naririnig nyo ba ito kung saan? Saan nyo lang naririnig? Amen? Kaya magpapakatalino tayo. We have the mind of Christ. Amen. Next. After second coming, Satan will be locked and Christ will reign. Naku, buti na lang. Mahal ng Panginoon pa rin talaga nilikha niya. Ang gagawin niya, no, ilalak si Satanas. Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Basahin nga natin. Then, I saw an angel. Pagkatapos na ito ng Armageddon, pagkatapos na ito ng digmaan. Then, I saw an angel coming down from heaven with the key. Meron daw susi. To the bottomless pit. Ano yung bottomless pit? Abyss. Malalim na malalim na malalim na malalim na hukay. Hindi natin alam kung gaano kalalim yun. Nandoon daw yung susi. And heavy chain in his hand. Meron siyang dalang tanikala. No, siguro ganyang bakal. He sees the dragon. Sino ba yung dragon na yun? That old serpent. Sino ba yung old serpent? Pag sinabing serpent, ahas, di ba? Who is the devil. So, ibig sabihin yan yung nanukso kay Eva at kay Adan, siya pa rin pala yun? Mula Old Testament, nanunukso na siya kay Eva hanggang pa naman Revelation, walang tigil talaga, no? Pero ito gagawin sa kanya. Sabi ganyan, and bound him in chains for 1,000 years. Buti nga, ikukulong siya. Tatanikalaan siya. For how many years? 1,000 years. Next. The angel threw him in the bottomless pit. So si Satanas, itatapon sa malalim na pit, yung hukay, which he then shut and locked, so Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Afterward, he must be released for a little while. Bakit i-release pa, Pastora? Susunod yun, sasabihin. Wag ngayon! Wag ngayon! Para mag-invite pa kayo. Matuto sila, di ba? Okay, ganito. Meron pa rin pong matitirang tao dito. Hindi naman lahat po mamamatay talaga doon sa Armageddon. Sino yung mga taong natira? Yung hindi nagpatatak sa kamay o sa noo ng 666? No? Yung mga nakaligtas. Yung mga tumulong sa Israel, maliligtas yan. Mga tumulong sa Israel. No? Hindi naman po lahat mamamatay. Pero magiging kaunti po yung populasyon ng mundo sa panahon na yan.
Nakukuha po? Dahil nakakulong si Satanas, yung pong tao na nandito po, no natira, ang maghahari po, naku baka matuloy tayo sa millennial, ano? Ang maghahari po, bakit tayo kasama ni Kristo? Bumaba dito. Ang magmamuno po ay mga raptured saints dito sa mundo. Amen? Kaya kung ano ang ginawa mo sa Panginoon, baka magkaroon ka ng posisyon. Amen? Baka ikaw ay magkaroon ng posisyon. Hindi ko na po masyado pang i-elaborate. Sa susunod na lang po natin pag-uusapan yung mga yon. No? Kumbaga, binigyan ko lang po kayo ng konting appetizer pa. No? Appetizer. Kung ano po ang mga susunod pang mga mangyayari. Exciting ba? Yes. At ito po ang gawin po natin ngayon, ang beloved thought na ito. Sabay-sabay po tayo. Yes, ipakilala natin si Kristo. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng revelation niyo po sa amin, lahat ng prophecy po sa Bible. Pinaniniwalaan po namin ito. Alam po namin malapit na mangyari lahat ng mga prophecy sa Bible. Dahil kapag pinag-aaralan po namin ito, Lord, sobrang excited po kami. At sobrang nalalaman po namin ang pagmamahal niyo po sa amin. Salamat, niligtas niyo po kami. Lord, tulungan niyo po kami na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa iba. Masabi namin, Lord, gaano ka-great ang inyong love para po sa amin. Maakay po namin ang mga kamag-anak po namin na hindi pa po nakakakilala sa inyo, mga kaibigan po namin, mga nakakasalamuha po namin araw-araw. Tulungan niyo po kaming maipakilala kayo sa kanila. Lord, give us divine appointment every day. Maraming pong salamat. Banal na Espiritu, kayo po, Panginoon, na magbigay sa amin ng kapangyarihan. Sa lahat po ng aming gagawin, ang inyong glory lang po, Panginoon, ang siyang matanyag. At sa pagkakataong ito, sa mga nakikinig ng podcast, sa mga bagong dating lang na nakita ko dito, kung hindi pa ninyo tinatanggap ang Panginoong Yesus, pumikit ang inyong mga mata at sabihin ito, bigkasin ng prayer na ito ng malakas. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad mo na ang aking kasalanan. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po na ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Banal na Espiritu, kayo na po ang manguna sa lahat ng aking gagawin. Papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesus. Kayo na po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa bawat isa. Salamat po sa biyaya ninyo. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.